Magtatanim kami ng labanos kaya kailangan namin maglinis dito sa bukid. Hi, hello, minasan, konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Bandang hapon po ay nagpunta kami dito sa bukid para magtanggal ng mga damo. Dahil ilang buwan na kami hindi napupunta dito mga ante, tingnan nyo naman po. Sobrang daming damo at mahaba pa. Kanina nga pala bago kami pumunta dito ay inayos ko muna yung grass cutter naming luma. Dahil may kalumaan na kaya nasira. Dahil hindi namin nagawa kaya bumili po si uncle yung hapon ng panibago. Si hapon nga pala yung unang nagpunta dito para maglinis. Umuwi nga lang siya dahil nga po nasira yung grass cutter naming luma. Pagkabili namin ng panibagong grass cutter ay napunta na po kami kaagad dito sa bukid. Habang naglilinis po si uncle yung hapon ay tinignan ko muna itong mga pananim kong gabi. Pati na nga rin itong mga kamote at mga beetroot. Sa sobrang daming damo ay medyo nasira na po yung mga ibang pananim namin. Kailangan namin dito maglinis dahil nga po magtatanim kami ng mga labanos. Hindi po kami pwedeng gumamit ng tractor panlinis kasi nga po kapag ganito kalalaki yung mga damo ay baka masira. Kaya kailangan ay mano-mano muna kami sa paglilinis ng mga damo. Nag-grass cutter ako kanina. Kanina nga pala habang nag-grass cutter po ako ay nakagat ako ng bubuyog. Abay ante, napatalon talaga ako kanina sa sobrang sakit. Eto nga po yung nabubuyog, grabe sobrang sakit. Huwag niyong pansinin itong legs ko dahil hindi pa ako nagsishave. Wala akong pakialam kung i-bash nyo tong legs ko dahil mabalahibo po talaga yan. Baka mamaya kasi may magsabi na naman bakit may buhok. Kasalanan ko din naman kasi kaya ako nakagat ng bubuyog. Dahil hindi po ako nagsuot ng mahaba. Short nga lang po ni uncle yung hapon yung suot ko. Akala ko kasi walang bubuyog dyan. Tikunak ante awan kat adamot ngayam. Pinatigil na nga po ako ni uncle nyo at siya na lang daw po ay mag-grass cutter. Yung kagat ng bubuyog ay medyo nararamdaman ko pa. 2 oras na nga po kami dito kaso nga lang mga ante, hindi po namin kaya nalinisan lahat. Kaya nag-decide na po si uncle nyo na umuwi na kami ng bahay. And fast forward na nga po mga ante, pag-uwi po namin ng bahay ay nakaligo na po kami ni Kenshin. Pinahiran ko ng ointment yung nakagat ng bubuyog. Sa mga oras na to ay medyo okay na at hindi na ganun kasakit. Pag-uwi namin kanina ng bahay ay nakapagluto na rin po si Okasa ng hapunan namin. Pinagsaluhan na nga rin namin yung edamame na tanim ko. Kanina pong umaga, bago po kami pumunta sa bukid, ay hinarvest ko po yun. Fast forward na nga po mga auntie, kinabukasan naman po ay pupunta ulit kami sa bukid. Ready na nga po kami at pati na rin po si Kenshi. May dala kami makakain at syempre, nagdala rin kami ng tubig. Kasama nga rin namin si Otosa na pupunta. Wala pong gagawin si Otosa doon, kundi papanoorin niya lang kami. Syempre, kawawa naman siya mga auntie dahil matanda na. Kaya hindi namin pagtatrabahuin. Pagkatapos po ng ilang minutong biyahe ay nakarating na rin po kami ulit dito sa bukid. Si Kenshin naman ayun nanguhuli ka agad ng tutubi. Napakahilig niya talaga sa mga insekto. Kaya pala gusto niyang sumama dahil yun pala yung gagawin niya. Habang busy-busy naman ako dito, si uncle yung hapon naman ay busy-busy na rin po magputol ng mga damo. Habang hinihintay ko pong matapos si uncle nyo, ay nandito muna ako kila Otosa. Ilang minuto lang po ay tapos na rin po mag-grass cutter si uncle yung hapon. Ako nga po yung susunod na mag-grass cutter. Salitan nga po pala kami ng asawa ko sa paglilinis. Sayang nga lang dahil nasira po yung isang grass cutter namin. Mas mabilis nga sana ito kapag dalawa yung ginagamit namin. Dahil marami po ito at maluwang kaya hindi po namin alam kung matatapos po namin ngayon. Dahil ilang buwan kami hindi nakapunta dito sa bukid. Kaya ayan po mga ante, ganyan na po kalalaki yung mga damo. Kapag day off lang po ni hapon kami nakakapunta dito sa bukid. Dahil wala akong sasakyan kaya hindi ako makapunta-punta dito. Mas okay sana kapag meron akong sasakyan kahit hindi ko na po kasama si uncle yung hapon. Medyo may kalayuan po kasi itong bukid nila Otosan kaya mahirap pong pumunta dito. Dati sinubukan kong pumunta dito gamit yung bike ko kaso mga ante grabe, sobrang nakakapagod. Pataas po kasi yung daan dito kaya mahirap po magbike. Naubusan nga po kami ng tubig kaya pupunta muna kami dun sa kapatid ni Otosa. Dito po sa bukid ay dito po nakatira yung kapatid ni Otosang babae. Hello, uhaw na po kami ni Kenshin kaya hihingi po kami ng tubig. Pagpunta namin ay pinapasok po kami kaagad dito sa loob. Nakaupo nga muna ako dito habang hinihintay ko po si Obacha. Alam niyo po mga ante, napakaganda po dito sa bahay nila. Sila father-in-law po ay 5 po sila magkakapatid pero ngayon ay 2 na lang po sila. Nagulat nga po siya sa akin mga ante, bakit daw pati ako ay nag-grass cutter. Sabi ko naman sa kanya ay kailangan kong tulungan sila hapon para mabilis matapos. Bilib nga po sila sa akin dahil lahat po ay nakakaya ko. Sanay na sanay po ako sa ganito at hindi po ako nahihiya. Kung ano po yung buhay ko dito sa Japan ay hindi po ako nahihiya na i-share ito sa inyo. Nakahingi nga po kami ng mugicha at binigyan kami ng gulay. Tapos na nga po mag-grass cutter ulit si uncle nyo kaya ako
ako naman ulit na mag-grass cutter. Sabi ko nga sa inyo mga ante, salitan po kami ng asawa ko. Habang nagpapahinga ako dito, ay tinawag nga ako ni uncle yung hapon. Ang sabi nga niya sa akin, sasakyan daw ako magpahinga dahil malamig doon. Habang nag-grass cutter nga po kami kanina, ay sobrang init. Pagkatapos ng ilang oras namin dito sa bukid, ay nagyaya na po si uncle niyo na umuwi. Nagulat nga po ako dahil nakuha po ni uncle yung hapon itong bahay ng mga bubuyo. Yan nga po yung bahay ng kumagat sa akin. Para wala na pong masaktan, ay sinunog po ni uncle nyo yung mga bubuyo. Si Kenshin naman po, ayan siya mga auntie, ang dami niya nahuling mga insekto. Dito po sa Japan, ang tawag po nila sa mga bubuyog ay hachi. Buti na lang, hindi po ganun katindi yung kumagat sa aking bubuyog. Hindi nga pala namin natapos yung paglilinis dun sa bukid. Dahil pagod na po si uncle yung hapon, kaya babalik na lang po kami sa susunod na araw. Si uncle yung hapon naman mga ante, eto nga po yung bahay ng bubuyog, inuwi niya. Nagulat nga ako dahil kinakain pala nila ito. Sabi ko sa probinsya, ay kinakain din naman yan. Kaso nga lang, ay hindi pa ako nakatikim. Isa-isa nga po niyang kinukuha gamit itong toothpick. Dahil napagod po si uncle yung hapon, kaya ako po yung inutusan niyang magtanggal. Nainggit nga itong si Kenshin at siya daw yung gagawa. Tinulungan ko na nga siya dito para mabilis matapos. At habang busy kami dito ni Kenshin, si uncle yung hapon naman po ay naliligo. Si Kenshin mga auntie, tignan nyo, napakaseryoso. Hindi nga siya natatakot na hawakan. Ito itayo? Napakatagal na namin magtanggal dito dahil napakadami. Dahil kakainin ito, kaya lulutuin po ni hapon. Hay sa wakas po, pagkatapos po ng siyam-siyam, ay natanggal din namin lahat. Umupo pa nga itong si Kenshin sa tabi ng papa niya. Gulat nga itong si Kenshin dahil gumagalaw pa daw. Pagkatapos matunaw ni hapon yung butter, ay nilagay niya na. Ang sabi nga sa akin ng asawa ko ay masustansya daw ito. At masarap nga din daw itong kainin. Pagkatapos po ng ilang minuto ay tapos na rin pong lutuin ni uncle yung hapon. Si Kenshin naman ay hindi nadidiri at kumakain siya. Wala to. Natikman ko nga rin po yung luto ni uncle nyo, ay ang sarap mga auntie. Nilagyan niya lang po yun ng butter at saka ng asin. Pagkatapos nga pala naming maligo ni Kenshin, ay kumain na po kami dito ng somen. Ito nga po ay luto ni Okasa. So yun lang po, at dito na po natatapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and Bye bye. I love you. Dadam dangan tabi up.